3 verses, itinagin na Deuteronomy. May sama na ng kamayatan, kakapsat nga story ti Israel, kat ito chapter number 5, kat masapul nga introduksyonak, masapul nga ipakawat ko kanyayo, iti dahil mang mangyari, iti makukunan ng biyag Israel, tapos ti kastakat maawatan ko na sayat. So, dahil ti biyag Israel, ijay makukunan ng Egypt, manungatawan, 430 years, tapos kat biyag na, ijay wilderness, nga manungatawan, 40 years, that is spans for 470 years, and then manipo di Horeb, kasi ti kanayon nga pasyan ni Moses ti Horeb eh. So, in-inventory di Horeb, kakabsa, to promised land, kat it took them hundreds of years. Dahil kakabsa, iti napasamak. So, mabalin nga matansya tayo kasi hantay mo nga maalat ti iksak na panahon. Mabalin nga matansya tayo, nga manipo di slavery dati Egypt, ingka nakakabsat di panang conquer dati mo ko nga sentro di promised land, kat kuna tayo nga 600 years iti napalabas. Kat tayo nga 600 years nga biyag iti Israelita, manipo ti panagyanda iti slavery Egypt, ingka na promised land, picture na data iti biyag ti Kristiyano katanga panahon. Nag-timing kayo Okay, tamo na makada kayo. Okay, so 600 years kat amuyo iti nagdifferensyahan tayo lang. Iti biyag tayo katangag sabak kausat kat saan tayo pa nga maabot iti mga 60 to 70 years. Noong na-convert ka, ubing ka nga, I was converted when I was 14, mabalin ko siguro nga maabot ti 60 years. No ikandak ni Apo Diyos ti taon na 18 no sambat namatay. Kararag ko nga napigsa pa no 8 ya. Kasi dati kayo kung tinamag ko mo taon mo kung 74 ko na. Wala na. Tapos kay pasit nga lakay kami. So nga bayad ka, di ba pasit nga natatao, tapos nung bubayad ka. No, doctor na ka, tore 50 na lang, at kasladan na nakalakay. And 74, kat panamay, paano ko na, kahit ibantay, 74 taon na. Kat, ay, malakay, kat hanpay ko na, no, pumipig sa akwas. And 74 years na, kat, na-convert ko natin 20, manong may titahon ni Jai ngay. 74 minus 20, 54 years na. Nasilibra natin golden years nga Christian life na. So, datayo nga naman, di Jai, kakabsat, iti kahit ko makita yun, iti panag-study tayo, iti biyag Israel. Kat, iti na yung chapter, kat, I have been, since chapter number 1, kat, naala ko nga, di Jai, pakong nga big picture na iti, big picture na iti story ni Moses, iti preaching na, nagmayat kakabsat nga nga, maala iti nga, makukuna reason no apay nga Israel kat nag-exist. Itatangag sapa, Israel is at war with you know what, iti kalaban lang, aslamat lang iti inarami dati Old Testament. Ngam, han nga di Israel tata, iti pagpagat ti Bible. No di ka di Israel, manipo di time ni Abraham, ingga na di time ni Jehoiachin nga last nga king. At iti story lang, actually. Kata ito yung time ni Abraham, ingga na ni Jehoiachin kakabsat kat, dahil ito itingay makukuna ngayon nga Old Testament saintly life na makuna. Kat dahil ito yung matipicture natin Christian life. Kat tatatangag sapa, mapangkaman ijilas nga kwan last part na because iti title tayo kat kwan, Heart for God. But I want to introduce this one before I'm going to go to the preaching. Tapno may maalayo. So ijilas nga kwan page na rita. Because dita din isuratan itilas dito yun dahil last na verse, manmano dito ya, kasi di preaching ko kan either ada yung introduction, di dahil tingay pinaka-gist iti story. We know ada yung middle, iti gist iti story. Tata, iti pinaka-last na verse, iti gist iti story. Tati it is. Kuna nakan, oh, that there were such an heart in them. Oh, that there were such an heart in them. Kuna na, that they would fear me and keep all my commandments always, that it might be well with them and their children forever. Dahil iti gist na rin tatat, Diyos itinangin pagkatoy.
Amoy tiket nga sa ulit dyan. Una nakatsapay ko nga. Taada ko ma itipuson ti anak ko kanyak. Amen. Ngano karon na ko matipuso kanyak ti anak ko. Bendisyon ak tibiyag na. Katag karoon na itinaragsak mabiyag dito nga rabaw talaga. Dahil ito'y kakabsan iti susi, itibok, iti torolmi. No, iti planon ti Diyos, iti anak natin, diragsak tayo. Iti planon nga iti Apo Diyos, iti anak natin, iti blessings tayo. Isunghan nga na tayo nga iti mga plano no, kas ano nga, magbindisyonan tayo, no. We will not thank for that. Ni Apo Diyos, iti jayan ko. No, iti requirement na kita, that there, niya ko na nakasta, were such an heart. Iso ngay nga ti awag tayo, ti total actually nga mabalin tayo nga ikarga nga mang summarize iti aming historical covenant. Iso nga iti Old Testament, kat itinaganarita kat Old Testament covenant. Anya nga di nga covenant. Di nga covenant, kat luadda ko matipuson ti anak ni Apo Diyos kanya na. Kat bindisyonan mo ni Apo ti biyag ka. Di actually ti covenant iti Bible. Iso kanong ti may nga tao ngay kat ang stick di nga covenant na nga anak ti puso na kumakinapo ang sulti kanya lang ka namatay. Maranasan na ti promise land dito yung arabaw talaga. You understand that? So that is what we call the covenant in the Old Testament. And that is where the mind of God goes through. Iti biyag na iti anak na. Iso ngay nga ustudio ko rin ako sa iti Bible, John chapter 5, ako na lang in Him you are complete in Him. Na ti meaning na yung complete kat, may salakan nga pa di langit no mamater kini Kristo. Mabibisyon ng tibiyag mo kung naragsak tibiyag mo o salibiyag kini Apo Diyos. DJ kakabsat iti makukuna may nga Old Testament covenant. Isumot lang DJ ti ada iti New Testament covenant. So Christians, kahit kung mapalagipan mo na kayo, kakabsat, itinaragsak ang panagbiag tura mo talaga. Kung nabindisyonan, at ibiyag at ipuso tayo kini Apo Diyos. Gusto ko tatagsapak kahit kung i-deliver mo ito na message. So let's go up. Because that's the title of our message. So, kahit ko lang makita yung may nga iti purpose, iti Old Testament covenant, iti Diyos, kahit na nga paragsakan tibiyag dati anak na. Ngum masapol nga ata iti covenant mo kanya na. Ngahan mo nga i-break di nga covenant. Anya nga di nga covenant. Kunan ng kasta ni Apo Diyos, iti lang kailangan ng anak-anak at puso. Di lang kailangan kanya tayo puso. Una na kan, that there were an heart in them for me. That's all. And, anya ka tanga, anyat kayo pangasaw niya ako siya heart na dijay. Dinaisek ko na ito because iso kinasa ni Moses. So, dahil yung heart for God na datoy, dinaisek ko na ito, iti at least duwa nga kwan. Di ka ang kaldanat, because i-summarize, I want to squeeze this one to a very least small idea to namuwatan nyo. So, iti question tayo na tagsapa is, how Moses worked on preaching God to Israel. So, iti ngay pinaka-intention ni Moses kahit na preach it Israel kasi kung napagpalabas ng instruction tayo, nakita tayo nga gapot na binaot ni Moses iti bato na ikatisunan iti pribilehiyo na ibadok na sa Promised Land. Itilaan na napatbati nga dyan sana kat makita na yung Promised Land. So, pinakasangkat ni Apo yung bantay ni Moses ko na nga. Talyawom lang. Kat, hindi nakita ni Moses. Kat, ayaw, di heart na kat nagkuha ngayon. Na-revive. Kat ko na Lord, pang-asim at mapanak. Uwat ni Apo Diyos. Haan. Basta kita mo na ang data. And then, hanga amo ni Moses di jay, kat naawatan ni Moses di langit, iti na anak ni Apo Kristo. Because, iti buy-buya ni Moses, iti panakadusa ni Apo Kristo kot maawatan ng apay nga na-deny iso na dyan Promised Land. So Christians, atamot, iti Kristiyano nga ma-deny mo, iti kasla kanya tayo. Nuhan tayo may nga umik ni Apo sa kini Moses. Kat nung nangyari na kini Moses nga he is the friend of God, karkaro nga mangyari kanya tayo dyan. But you see, we have this opportunity to come to church and listen to the word of God. We have this opportunity. So, heart for God. So what does it mean? Anya ti kahit nga sa uwan di jay, at ati puso tayo makina Apo Diyos. So, number 1, let's go. Iti first, he preached on temptation not to go on idolatry. Okay, dahil ito yung naununod dahil ko yan because I always speak of idolatry na palabas ng tatan ko
hinimay-himay ko rin because the idolatry chapter number 5 is very different from what we've known in the past. So, iti first nga ingkastanimos nga nag-preach, he preached on the temptation not to go on idolatry. Anya, timining na dito. Manipod, iti mga panahon, iti time ni Moses. Ingana rata. Taningana, iti last na generation Christianismo. Dakkel, iti temptation, iti anak na agbalid ng idolatros. Dakkel temptation. Kaya ito, iti may isa ka sinubject ni Moses, iti preaching na. Katataag sapa kasi mo lang. So, ang tayo man kita anday ito, basaan tayo. He preached on temptation not to go on idolatry. Paano ito A and B dito Number 1, Moses comment. Verses 1 to 5. And Moses called on Israel and said unto them, Hear, O Israel, the statutes and judgments which I speak in your ears this day, that ye may learn them and keep and do them. So number 1, DJ comment ni Moses that at least dua. Under that, God's covenant with them. So bumaba ka. Then DJ comment na, letter 1, kasi sakbay ka, preach na the word ni Apo, kinumentaro na kayo. But the number 1 na comment na, dahil ito yung kakabsat nga sasaw ni Apo, kat may sana covenant kanyayo. Natayo covenant ng kinaapo din katulagan. So let's read, tapos makita ti intentional natin. Wala na the Lord our God made a covenant with us in Horeb. So, digit, timinin na kayo. Anyaman ng covenant, katulagan. Unang nga kasta ni Moses, kaya kung mamamatan nyo, kasi hanin explain ni Apo, kung dahil ito komentary dito, nga dahil ito yung word ni Apo, Diyos, katulagan tayo. Hanin lang yung baga, basahan nyo, kasi nga mathematics nga, adalin nyo, di formula, nakasulbaran nyo, hanin kasjay. The first na comment ni Moses, kung na kaya kung mamamatan nyo, nga dahil ito yung nasasaw ni Apo, Diyos, covenant na kanya tayo. Katulagan tayo. So nga, ladies and gentlemen, Christians sa tagsapa, iti word ni Apo Diyos kat covenant tayo ni Apo na ito. You understand that? Yeah. Katulagan tayo. Kahit nga sa undi jay, ada di tulag nga naikanda dito yung kumakuha at kontrata kuma. Nga masapol nga maawatan tayo. Nga no, finulfill tayo di yung kontrata, ma-fulfill mo di yung kontrata, na blessing na kanya tayo. Ngunuhan tayo nga, fulfillan di yung kontrata, ma-forfeit mo di nga blessing tayo. Is either nga ma-fulfill di nga kontrata nga ang covenant niya po kanya tayo, we know ma-forfeit. So kahit kung nga panunutin yung gidwa nga effort di either nga di blessing ni Apo Diyos kat ma-fulfill iti anak na, we know ma-forfeit iti nga blessing iti anak na. So that is the comment of Moses. Kung na nakastand, the word of God I want you to know is actually you in God's covenant. Tulagan na duwa di jay. Nga anyaman ng kakapsat iti dynamics iti tulagan. Number 1, ada di kontrata ijay. Number 2, ada dapat kumadji fulfillment kan forfeiture ijay. Ta kontrata gurud. Ngayon inaramid mo ma-fulfill ting ka nga tulag, ngamhan mong inaramid, kat ma-forfeit yung tulag. Okay, so digit the first idea na ikastart tayo nga mga ayat kini Apo Diyos. The meaning na di kakapsat kat, maawatan tayo kuma, na ititilintag ni Apo Diyos kat covenant na di kanya tayo. You see, so di nga covenant kumakat, agyaman tayo. Agyaman tayo. Amoy ti balay, no adaman ti badbading part ti balay ngay nga hang ordered iti balay kakawag tilintag na. Iso makita ti parents no awan mo kwarta bigla ang babaot. No magmalit ka na bigla ang babaot ni anak na. Kung digit ni mo kuna nga uncivilized na family. Why is it? Because it is in the family. No amoy ti relasyon ti Diyos very civilized. Why is it? Because God does not act according only to His wisdom, but He has a covenant between us, by which He is, ladies and gentlemen, by which He is at least controlled by the covenant. Yes. You see, unlike in a family that there is no laws. Yeah. That's why di lang makukunamay nga yung out the giant, di feelings lang ti kasawa parents ti mangyari. No mawan kilintag iti. Isu nga ti hado ta ti oping. Ta ito na maawan na alawan because awan mo kilintag iti nga handang amo ti kwan.
Basta tibagan lang, general, sisipot kayo, eskwela kayo magpa, kayo ko na. Awan tilintag. Insunod ti amang kaninang kat medyo, dati ko na masit, dihado ka. But you see, in the economy of God is so different. Why? Because we have a God who is a God of all wisdom, that He put between His children in Him a particular covenant by which He is bound to perform it. On the other hand, we as God's people also must be bound to fulfill it. Because if we are not going to fulfill it, we are going to forfeit our blessings from God. But the first na ikagana, una na, I want you to know in my commentary that the Word of God is not just a word that if you're going to learn it, you'll become beautiful or you'll become handsome. No. The Word of God, kunan ni Moses, is a covenant between you and God. Which means that you need to know the contract therein. Amoy dito sa Pilipinas, nung magnaka at kalsada ka, pedestrian din, nagnaka, tiniliw na ka. Tad ko nang, ay, sorry, tasang ko nga mo. Hanggang mabalin niya, ibalo na kanya pulis, no, na kayo Manila. Because ignorance of the law excuses no one. Iso nga, it is in the citizen's burden to know the laws of the land. It is also inherent in God's people to know the words of God. Tapos tigas na ngayon, among kayo, tigas na tayo mamang pindot, i-blessing ni Apo Diyos. And how to know it? This morning I tell you, the Word of God is your covenant with God. That's the first thing I comment ni Moses. So the first thing ko na, the Lord our God made a covenant between us in Horeb. The Lord made not this covenant with our fathers, but with us. Even us who are alive today. So makita yung that the Word of God is not for the dead. Hanggat the Word of God that para kanay Apostle Paul na taydan. Dahil the Bible kat para kanya tayo tatagsapa. You understand that? Amen? Amen. Kanhaan nga para kanay may anak to nga baby. No, it is for us today this morning. Yes. That is the Word of God. Kunan na, you need to know it. But makita yo, nagbalit yung estudyante, am I right? Tapos makapas ka ti grade, masapon na mo, insurot ti teacher, study yun. Tapos na maisurat mo. You know, you have the burden. It's not the teacher's burden to know that subject. It is your burden because it's your life. It is your future. It is your destiny. And you need to know it. That is what we call in English, your burden. So Christians, it is our burden to know that the Word of God is all what we need to have in this life to live happily ever after and to be blessed by God in the future. That you need to realize that the Word of God is not just a word na ay, kung kahit na, ang-teacher sa tatakot, hangkas kayo. It means that you are covenanted with God to know what it is. You know, and it is your covenant with God. So, it is not the church covenant with God. It is not the country's covenant with God. It is your covenant with God individually. Di jay komentary ni Paul dyan. Number 2. Pitas na di komentary ni Paul. Number 2. A rare privilege. Halang ako na nga, dahil word ni ako, tulagan niyo kanya da. Nung di ka, amo yung patatang sapa ko na you have a rare privilege. Which means, si kayo lang tinagkamera ito yung privilege yun. Dagi niya yung tao outside Israel. Awan na nagkasto yung privilege. Let's read it. The Lord talk with you face to face in the mount of the midst of the fire. Look at that, ladies and gentlemen. Apay nga masapong magkaroon ito ti puso kini Apo Diyos. It is because God had made a covenant between Him and us. We must put our heart to that covenant. Yes. We must put our heart to that covenant. Kailan yung tag-asawa, no? Handa, ano tag-asawa ng uping, no? Kasaranda, kat, iso ngayon nga mali. Kasawa kayo, yung nataanganin. Kasi nung asawa ng uping, kat, at kasaranda isang, handa pa yung amo, handa pa yung maawatan na di kat covenant. Iso nung asawa din, agkwadan, aglalaki din, agbabae din. Because ang nga naawatan, di covenant na di. And they're going to desecrate the vow that was made in that platform. I-desecrate na di. You see? Kasi pagmadyan na, I don't understand, but you see, handa nga amo nga di kat covenant. Na dapat nga they will keep until they're dying.
But there are really those who disrespect God in the covenant by which they made. And it is not really good. Kat kunana, among kunana kasta, He talk with you face to face. Kat jisumarno kunana, I stood between the Lord and you at the time to show you the word of the Lord. For you were afraid by the reason of the fire and went up into the mount. So, it is second nga komentary ni Kwan, ni Moses. Haan lang kayo baga kanya nga dahil pilit covenant you between God. Ludikat. Da kayo lang tinaikan iti daytoy nga pribilehyo. Nga makatungtong yun ni Apo Diyos, rupan-rupa. So Christians, are you saved today? May salakan tayo ba? Kautatag sapa? Kahit na nasauhan, nakisao kanya yun ni Apo Diyos face to face. Kahit na nasauhan dito personal kayo, na itinsalakan na tayo ni Apo Diyos kat personal di jay nga insalakan na ka. Kung ayun, privilege mo tiya. Nga di Diyos, malang araming tulubong kat sika. Kakabsat isumay nga no, makakita ko Kristiyano may nga hanang nga among agbyang Kristiyano mo ko na. Apay nga dito yung pelang Apo Diyos insalakan mo. Baka di may isang karuban na baka mas faithful di na isalakan kung kung i-form ko. Sakto, may di panon ko nga sa bagay ni Apo Diyos tinang-elect kanya na. Isumay nga Christians, dapat kumakat datayo na isalakan. Valuein nyo kuma, di na isalakanan nyo. Amen? Valuein nyo kuma nga hanang ka-insult sa balin, di salvation, talagang ka. He spoke with you face to face. So, di dyan, iti-cycle ngayon nga doktrina ni Paul, ngayon karkana. Kunana, God's covenant, it is covenant kunana, and then it is a rare privilege. So mga Christians, you need to have a heart for God. Because dahil ito yung naisalakan ng tayo at agyaman tayo ka, tatayo pa lang pinili ni Apo. It is a rare privilege, ladies and gentlemen. Why don't you put that in your heart? You say, why don't you put it in your heart that bakit siya hangad ka aruba ko yung hangad sa bali na tao? Ibag ka siya. That may isungay nga datayo that we have all the reason to give our hearts for God. Amen? Because ito yung klase niti commentary na kung sa nagapunay tayo hamatid pamati na ni Moses. He is the lawgiver. He is the one who wrote the Bible. And with all the wisdom that he has, he summarizes in his comment na kuna na the Word of God is not just a printed book that you are going to read it at your fingertips. The Bible, kung nakasta, is your covenant with God. Therefore, masapol may kung mga maitsokaran tayo ma-permit ni Biblia. Because iso natin kinatulag tayo, hindi na isalakan tayo. Yung number 2, kung nakastakot, yun yung kung yun yung number 2, madyan, rare privilege. Be under that. So, comment ni Paul, ni Moses niya, number 2, Moses commemoration. So, di singa dua, sa bali comment ni Paul, ni Moses, sa bali mo di commemoration. Na di commemoration, kahit mo sa commemoration, kasi ngay, linagip ni ngay Moses. Di di nangyari, iti isuna at nakitulag da kina Apo Diyos. At very quiet, very, yet out very vivid. He has a vivid memory on that Mount of Horeb. Iso mo ko lang ang commemoration. Basta under that commemoration, number 1. Number 1 under that, he stood between them and God. Look at verse 5. Kuna na, I stood between the Lord and you at that time to show you the word of the Lord, for ye were afraid by reason of the fire and went not up into the mount. Saying, kuna so di first apologize, kuna na, he stood between them and God. So, paano nga ada isunat ni vivid memory? Na isunat at tinmakdal, isunat between God and the people of Israel. Ada iti memory nilay. So, he stood between them. What does it mean? Nga niya Apo Diyos kathaan na direkta na nag-communicate ka ni Israelita. At dangay ti inusar na nga ni Moses na mag-ikwa kanya da. Mag-ikanulo, kumbaga. Iso nga dahito nga, makukulang nga dahito nga tinmakdara ni Moses between them kat at nga talaga iti human kwan na usaran ni Apo Diyos nga tao. Tapos tikas takat bak may asilig ni Apo Diyos timil na kadag iti tao. Iso di mga eban iti pastors, kasi apay nga tapikos, no awan ti kastoy, awanan na. Pagkasumay, parigan council ako, isalakan kayo, agawin kayo.
Awan ang tiwod niya apo nga mga kayo na rapture, what will you do? Ang balin pa yung mga managbasol mo ang ginugong mo. So, ada, di ko na nga, di commemoration ako na nga, lagi mo nyo ang nagtinmak durak. So, mga Christians, umay ko ti panahon niya. Nanutumakdal tayo, di sa mga niya Apo Diyos. Kat, niya ito'y, mapantay, di mo ko na kayo labi mo judgment. Awan to, di Kristiyano may nga, makarason, no apay nga nagsulbit niya Apo. Because adati pa pastor, may ito niya Apo nga mangsuro. Isong tayo, no napantay, di ka, talagang solid nga awanon ti ba ibaga tayo ta kinumplito ni Apo Diyos iti ikastana. Nung kahit ko ibaga kanya yun. Ngano di 1 million umang Israelita ada iti sumod mamano nga hanga nagdungog kini Moses. Tingga na tangag sapa. Adamot ang iyang agdungog mo. And they will leave the church because they want to be on their own. Oh, but ladies and gentlemen, this is not only our time. We have our time in heaven soon. You see, kasi ito napasama, so at dali din mga nga, commemoration patikulan na nga, I stood between you. Number B, hanggang nga, he stood between them. Ayun, nalubat ako. He stands by the word of God. Okay, so mapantay-tan, nalubat yung sipong ko. Okay, so number B, he stands by God's words. Number 1, no idolatry. So, di number 1 nga kuna tayo kat, anya ko natin giant, he stood by them. And then, number 2, he stands by the word of God. So, no idolatry. So, tayo man kita, hindi nga, iditin makdali suna, in ayon niya Apo Diyos yung word na, i-preach na kadang Israelita, kat Christians, dahil ito, may sa nga dudunggan yung nasayat, because dahil ito, pinaka-kernel na rito yung chapter. So, number 1 na, I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt, from the house of bondage. Thou shalt have none other gods before me. Ada pa iba? Thou shalt not make any graven image or any likeness of anything. Okay, so, dito ito yung maawatan ti dynamism ti idolatry. Okay, so, kahit kung makita ito, sumangat ka man pa, itakinan ito yung dynamism ti idolatry. Anyabat idolatry kakapsat kayang? Itatangag sapa, yung mga panong ti idolatry, idar kayo, bato. May idararami, tao man nita, wilubilit man nita, idol di jay. At ibis nga, dayawan na niya Apo si langit, apan nakitin agparintubong diyan tibat bato. Nung tatanga agsapa, ti idolatry kat, number 1, I am the Lord thy God, which brought thee out from Egypt from husband, thou shalt have no other God before me. Verse 8, look at this carefully. Thou shalt not make. Okay, so ti idol kakapsat kat, di aramid ti tao. Isumay nga ti idol kat sikat mga aramid. Ayun kahit nga ti aramid ngay. Ti kahit nga sa ti idol kat di jay inununam di jay ngabanag no ti Diyos di idolatry. Anything that you will make, trabaho man dayta, pagkwartaan man dayta, pamilya man dayta, ambisyon man dayta, iti idolatry kat tao ti mga aramid. Christians, nagiging tersayat unan ti Bible, thou shalt not make. Haang kakanungag aramid iti mas importante pa yun ti Diyos. Because no inaramid mo, iti anyaman nga banag nga mas importante no ni Apo, nagbalin ka ng idolatros. So Christians, damdama, rangkay-rangkay ito dito yung idea kakapsat ti idolatry. Dito yung kung nakita di verse number 8 na iti idol gahan tao mismo ti mga ramid. Isong ano sikat tinang aramid iti nga banag inununam no ni Apo Diyos. Sika mismo tinang aramid iti nga Diyos mo. But Christians, kita nyo ko rin ito yung covenant. Diyan ko na nga do not make an idolatry. Saan mo kuma nga aramidon? Apay nga ta, kapunta importante ni Apo Diyos more than anything else. Do you believe that God deserves our worship? Amen? Do you believe that God deserves our service? We must believe that because isumol tinati ko binantag ka pa niya na. So, kung na do not make an idolatry. Christians, tandaan niyo ma-permit ito yan. Dudugin nyo na sa ito eh. Ita idolatry kat sika mismo ti mga ramid. At kuna na, stop that. Stop that. Do not make anything in this world more important than me.
because I must be the most important in your life. So, the first na principle ng pagana, and he stands by the word of God. Ang kayo kuma, ng araming di mas importante mo siya. Okay, so bumaba tayo mo nan. Bumaba tayo. Come on. Number 2, no Sabbath breakers. O, tayo mo nan. O, doon yun ito, pag-Christian ito, ako na nakasta. Keep the Sabbath day sanctified. As the Lord thy God had commanded thee, 6 days thou shalt labor, yes, and all thy work. O, Christians, dali ito yan. Pangasyo ko matag-stop kayo ngayon nga business yo. Is schedule you ti Sunday. Panghaasyo. You are not entitled to rob just one Sunday for God kalit schedule ka. Amoy tiket, unless duwagan yung trabaho di trabaho nga control na trabaho, ang dami yung trabaho nga sikat yung control. Iso nga lang ito, na ti company nga awan ti control da, talagang awan mabalin, they will go to work. Nung sikat, inikan na kaniabot ti sarili nga boss ka, at sikat ti mang kanyang business. Sikat ti mang control igay, makapasol pan. Kasi, pinagsukat ako makiniapo Diyos nga, niapo Diyos kumati ng ipan kika, dyan ti trabaho datap no, di trabaho ti mang control kita. Nung nabindisyonan ka, ta business ko rin nga sikat at ti control. At that point, that is your blessing. In that, do not break the Sabbath. Apa yung nata? Verse number 12. Kita nyo pa rin. 13. 6 days shalt thou labor. So, natin mo namati, 6 days lang na talaga ito ni Apo Diyos na pagliburan tayo. Antay ngayon, ang libor iti Domingo. Karkaro mo si katibos iti business mo. Kasi anong lang alotin baga na kita. And do all thy work. But, verse 14, But the 70 is the Sabbath of the Lord thy God. Meaning na dijay. The meaning na dijay. Amin po mga puso ang karawang nakafocus kini Apo sa Sunday. Anya kay tiket na sa dijay ngayon. Tiket na sa dijay. Adda ka na agyaman kanya na. Ako nang Lord, salamat ti trabaho na ito mo kanya pasyak ti boss. Kat adda ka ta ipresente bagik nga worship aking ka. Salamat ito yung intet mo nga kailangan ko. Isublit kita ti tayo kontrol yan. Because that is the Sabbath for God. You see, so legit kahit kung mawatan nyo. Hang kayo, mag-schedule ti anyaman. Haan lang na DJ, haan lang kasi ka, kung ano pa yun. Thou shalt not do any work. Look at that. Thou shalt not do any work. Thou, nor thy son. Isa mo na tayong parents. O, ang muto yun, karabinin tayo. Nung magkinam di anak mo, at control na pala nga halang aramin sa Sunday, kanyo nga ipatulok maramin at Domingo. Aramin na sa padok. Mahamong itulok. Because kuna nahanlang kasi kati invoke yung Sabbath, si anak mo pa yun. Siyempre, no, nangasawa dan bahala dan. No, dapat lang identify mo, it is your power to control that child. Because anak mo mo, nor thy son, kanya pa nor thy daughter. Ayun. Amen. Kung malagi babae nga anak, nor thy daughter, kung ano. So, hang kayo ma-spoil, kumain kanya pa nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thy ox. Ito delikado. Ultimo gayang pati niya bakam. Kanya nga timinin niya ngayon. Talagang complete rest. Tapos paringan, tauham, di Domingo. Ayabang na lang isulag simba. Kasi nagigiti ox mo Digiti bakam na talon. Yung kalamay mo di ko, pag-rest diyan isulat. Kung tumali naman ng sumulting ka, at least nag-rest day na. Kasi tigat, anya nga dito niya nakatap. The out there tigat hard for God. Kat ata na divide the heart na yung hamor lang ito, 99% the heart na kiniapo. They do not really do this one. Ngam iso ti preaching dito tayo sa nga dito kat puso kiniapo dito. So, kuna na pa nor thy ass, nor any of thy cattle, nor thy stranger is with thy gate, that thy manservant, the maidservant may rest as well as thou. So, kahit kung iyang pasaman dyan, may rest ka rin dyan. Di may isa kakabsat ngayon implication, it is on Sabbath day, kan Sunday ka. Han lang nga di dyan, i-focus tayo, di mind tayo piniapo. Ludi kat at ako maiti, complete rest iti bagi. Sino kanya yung pinapat para sa na nagsakit? Kayo may pinapat para sa nagsakit?
O kung nakansak lang tiya sakit, apay nga ta. Gaputan na overwork, ti panunod mo, kundi di bagim. Hanggang sa may ita, Lunes, inga na Sabado. Ketika ti Diyos kat healthy tayo ka na yun. Nung kas ano may agkaroon ti health na eh, masapula na ti rest day mo at iti bagi. Isumadwa actually ti philosophy na ti Sabbath day. DJ i-glorify ni Apo, kumain ka ko ng Lord, salamat ti Monday to Saturday, awan man ti blessing mo kanyang Apo Diyos, panawasan. At ka, ibaga nga thank you, taamok man no next week, itag mo, or oraya. No, awan man ti blessing mo, sigurado at ka. Am I right? Number 2, Lord, at nga na aldaw di teachers ta, hanak lang ang daging o agpa-recharge up. Kita niyo silpo ko, nalubat na nagdagos ta, awan ti bateryanan. At karkaro na tayo di bagita yung gusto nga sumanakit Kristiyano ta, awan garot ti pa. Rest day. Iso nga Christians, imanipot at ang sabi ng Diyos ko rito. Haan nyo man kapapanunod at pagkwarta ang Domingo. Amen? Amen? Pang-asyo. Ang complete rest kayo man Tapos ti kasta ka healthy tayo nubigat. Tadipalin nubigat, ipapatit tayo mo ng trabaho mo nun. Ipapatit tayo magpala hanggang Sabado mo nun. Maumag tayo mo nun. Iso nga ti Domingo kat complete rest na talaga. Nagkaka ni church na ko ng mga Lord. Kat simpre no, aday na dumat yung trabaho Domingo. Ay nagkararat kamutunan at ay katanda ka ni Apo dyan trabaho. Ay kanakapay may mayan. Tapos makalis ka. Hanto yung bagang ang pribilehyo kita ang trabaho at pamilya. You're wrong. That's a very, very fun. You know, you need to really pray hard for that matter. Yes. Because it's not really good for a Christian na awat blessing na kasjay sumod na kayong nag-graduate na professional simbahan. Sapay ko man, tagugyan na pa ninyo. Tamakita yung man. So, hindi nag-gugyan na tagsama. Datatata. Complete rest done. Nung private ka, ultimo Sabado, Domingo, agawan na pa. So nga, ibis ka, agdawo ka 90, ano na, baka 19 lang. Tapos siyempre, lumakay ka rin kung trabaho pa. Di jay, so kung lumakit na ti Diyos kat, hanga, iapo Diyos kat, ikikato na ti tayo magtrabaho. No di kat, pat at itugon na ti biyag mo. Kasi no, ulugan ko pa yan pa iso. Ano dyan, 1928, tinalugod nga ako, at yung naglakad ito kung kunak. But 6 years lang titinaray na. Pinikita, ito, dumintar na ka 2,900 tinaray na. Ay, akasinday na. Pasalamat na 30 years na nalugan. But ilako ng tinalakan, apay nga ta. Talas pagod, di makinana. But 6 years na lang nalugan ni Jay. Kasta mo ti tao. No ti tao, hanggang masuruan. Bumakot ka, ang kapay nga nakasinkwintan, bakbaketan laklakayan tan na awal pa iti 16. Tamasapol, iti mo ko na ngayon nga wisdom ti Diyos kanya tayo. Yes. So, Christians, no dayta kat 50,000 lang ti maalam ti one Sunday, may 50,000 lang dayta. You need to rest so that you can be able to live for more than 50 days more. Than having 50,000 for that matter. So, dayta iti pa na. And then third, na philosophy na, dayta verse 15. Ano rin kayo 15.5? And remember that thou was a servant in the land of Egypt. Dito ko nga nakitot, dito yung third. Because, in remind nga kakapsat ni Moses, nga ko na, in remember that thou was a servant in the land of Egypt. Anya timinin na siya panunutin nyo kanina kakapsat. Idihan tayo na isalakan, servant tayo tibasol ni Maray. Kat amin ibang tibasol, iso tayo rabinin tayo. Tagtangan na isalakan tayo, narokatan tayo kakabsat ko, itireta nga servanthood. Daktok mo at pagyamanan tayo. Because idihan tayo na mati, servant katibagi, magtrabaho pati Lunes, tingka na, Domingo. Right. Taplo lang maserbisam iti pamilya, maserbisam iti pangangailangan. Nung tagtan, naawatan kakabsat nga, hanlang nga di material nga banag iti, itad karagsak mo. Nung di ka dapat agkaroon at ito nga panagbiag, gusto mo masala agristay ka nga completisan di tapos umatitog ti health mo. And then, orayan ti blessing ni Apo Diyos, kasi nga iso nga narokatan tayo, iti mga kunangay nga gum iti nailubungan nga panagpanpanunod. Tatamot to nun, adapt spirituality tayo. We need to live with God.
In the Constitution, pa kanya first year nga college, iti law school, kat ibaga naking kamay na, jay mga ko na privilege na, you need to learn how to live with your neighbor. Live with the iti mo Bible, tatangan na isa lang tayo, we need to learn to live with God. At maisupani man, di panunod mo, kung panunod di Bible, nung daytat kultura nga na ingat tayo kini Apo Diyos. Iso nga taramilin tayo, adaalan tayo ng anyat word ni Apo, agbiag tayo accordingly. Because bago tayo ini, we are bound to hell in rinukatan na kani Apo. So nga Kristiyano, bawal iti Kristiyano ngayon na wordly, ti panunod na. Madigin ay lubungan, ti pahay, ako. Nalaing tayo, nabayag tayo sa mga binmak na baklangan na, pare-pareho tayo nga na lubungan, ti panunod na. Awan mo, tama na? Iso nga talaga matingay susi, ti blessing ni Apo Diyos. Sige lang, so that Christians, remember that you were once an unbeliever, now you are a believer. Iso nga the expectation ni Apo kanya tayo, agbiag tayo kung mga believers. Remember that. So, the last na philosophy, the Sabbath ticket in remembrance of our former status, in our new status. Anya, the new status tayo, that we are called the children of God. So, remember, kahit nga sa ulit dyan, the former unbeliever tayo, no, ang subsubli di dyan, kada tinabasak na yun, kada timisanggar dinero, ag gabgab yung, hindi ginabyo na, tik ko na na, namatay, tik ko na na, so, kinali na dyan, nakakali nga, tibatit nga yung, nagpintas nga yung, sarming na kastoy, kat ada ti cover na dyan, dyan ti, yan ti nahatulak at linaw katana di linaw katana sa perfume gamit in 12th century. So hindi ko involsa na katanya perfume garden damdama ukata na mo nun lukatan amot na mo nun kasi nga involsa na mo nun nung nabandog mo nun ukata na mo nun lukatan na mo involsa na mo nun kat ko nang kastagin ng story kasi kita duma Kristiyano hindi na matadakat ang utod na palang ginagapon na ngalubong. So, masapay kung mag-Christian, tahan tayo ang utod na kita na yung lubungon nga panipana. Talya-talyawon na pa yun. So, kung lang ti Diyos, remember. So, ngay nga itingay panagtayag kini Apo at may sama philosophy nga sikakat haangkan nga tagalubong. Tatang na isa lakangkan. Dapat ada ka ni church. Iti the whole day. Because naisalakan kami. Adakan ni church ang worship ni Apo apay nga ta because naisalakan kami. Nudo kita ang believer kat kasitigan ka ay kat bayang isuda ta awan garot history na. Awan na iti experience of salvation nung sikaw na mati. Ada. Iso nga dati na mati ada ti past tense tayo. Iti ang believer tayo. Iti na mati tayo tumutulun akat sabali mo ng tibag tayo. We are in the church of God, worshiping God, pagyaman kini Apo. Isungay nga, nung minsan kat, kung kunak na, luging-luging nga gusto ni Apo Diyos. Ito na amin, ti blessed ti anak na, kung ti anak na, kat awat ti panunod kami, at thank you, pag-worship. So, manikot ako mga agsapa, kapsat kat, ito ti heart to kina Apo Diyos. Amen? We need to put our heart to God. Because awanan na iti maibagakon kina Apo Diyos. Hindi ta kayo malagda, at apay ba? We know, adalang ti, ikakaragyo hang masusumbatan kat, hang kayo ornuso ti panagdagyo. You see, but for me, student pa ni Moses, the last that remember. Okay, so bumaba tayo rin. Kaya ito pa ihanan. Ay, sige, number 3. No human violator. So, naan yung first na dyan? The second cut, no Sabbath keeper, no breaker. Christians, manimutan na kayo, kakaroon na kayo 10 years na, 20 years na church, do not break the Sabbath day. Please, do not do that. Number 3, no human violators. Self-explanatory nito, isang i-rundown to lang nito kasi apat na dila. Honor thy father and thy mother as the Lord thy God hath commanded thee, that thy days may be prolonged, and that it may go well with thee. Thou shalt not kill. 18. Thou shalt not commit adultery. So, basaan yung mansay dito, Christians, ha? Taada iti
Mga human violator. In case of the violator, you're going to hurt your neighbor. You know, for your own, DJ ngay, to masupply ng DJ basol na rin. At saktang itipada matao. You see? So, adultery, niya pa, DJ, bakit, DJ, nga ito mo, DJ? Stealing, dato yung naman, DJ, stealing, digili ito, kinako, DJ, nandiyo yung mga lipatan. Padagawin ti Kristiyano, iti ubingak, at siyempre ubing mo ti members ti church. Padagawin, di high school dapat, ayo, pagtatays ka makanan yun. Panagpunag ti darat, at agtays na. Hindi na ka-eskweladan, trabaho dan. Haanan. Kapay nga ta, tina-adal ko iti high school na pa makakwarta na lang ti 200, 300, nalakakan ni 30 pesos. Kung aksulyo na 30, manong atet sa dingay. 3,000. Naman, narigitan. Nung dati yung namati, kahit kung iba ka nga yung nagruwito yung maawawan ng tayo. Nakadaan tayo tatabig sunta ni Apo ni Jay. Apa yung narigat ka, mga kwan. Anyat pagrigatan ni Jay nga. Anyat pagrigatan ni Jay, binindisyon na kay Apo Diyos. Kuna ni Apo Diyos pastan, do not steal. Neither shalt thou steal. Neither shalt thou bear false witness against thy neighbor. Neither shalt thou desire the neighbor's wife. Neither shalt thou covet thy neighbor's house, his field, his manservant, or his maidservant, his ox. Isong ati awag tayo tagat violations. Isong ay nga, DJ tatay, pangato niya, niya ka ni vertical pa di. Pangato malintin DJ. Tapos kret at tanket. Yan ito eh. Vertical kan. Horizontal para ti tao. DJ, takapsat iti inkargana. So, iti first nga inkargana ka generation to kiniapo. Dapat kat agay-dayaw tayo kanya, sasalibit tayo. Kapangato eh. No, sasalibit tayo kanya, nagsalibit tayo mo ti para tayo mo tao. Kat kinonprove na ito eh. Bumaba ka. Last. No cold hearts. Hantay lang ang no Sabbath breakers, no human violators, no cold hearts. Awang ngay kumati na lang, miis iti puso na ti Diyos. Basaan tayo pa rin. These words the Lord spake unto all your assembly in the mount of the midst of the fire, of the cloud and of the thick darkness, with a great voice, and he added no more. And he wrote them in 2 tables of stone, and delivered them unto me. And it came to pass, when he heard a voice out of the midst of darkness, for the mountain did burn with fire, that it came near unto me in all the heads of your tribes, in your elders. And he said, Behold, the Lord our God hath showed his glory and his greatness, and we have heard his voice in the midst of the fire. We have seen this day that God did talk with man, and we live. Now therefore, why should we die? For this great fire will consume us. If we hear the voice of the Lord our God anymore, then we shall die. For who is there of all flesh that had heard the voice of the living God speaking out of the midst of the fire? And we have in lived. Go near in, go down near and hear all that the Lord our God shall say. And speak thou unto us all that the Lord our God shall speak unto thee, and we will hear it and do it. And the Lord heard the voice of your words when you spake. Ito niya pa ikadip. Gusto makita natin mga limos kanyada, kuna nakat. Idin bagayo, din nyo na kayo kinaapulos. So Christians, amok managalot ka karakter na ansuran. Amen? Do not forget those things. But kuna na, and the Lord heard the voice of your words when you spake unto me, and the Lord said unto me, I have heard the voice of the words of his people, which they have spoken unto thee. Have they well said all that they have spoken? Dito yung last na verse. Kuna na kasta. Oh, that there were such an heart in them. Kuna na. Oh, that there were such an heart in them. That they would fear me and keep all my commandments always, that it might be well with them and with their children forever. So Christians, hanlang kumapan, panunod tayo pag tayo, panunod tayo, kumadyo blessing, ti anak tayo.
Nung pasunungay nga mangyari kay ta, masapol nga rin puso tayo kumaki ni Apo Diyos. So the question to tag sa kapag, do you have a heart for God? Nung makita mo ti sarili yung katang kaunay nga yung heart mo kat awan unay. I think it's high time for us to pray to God this morning. Ag-pray tayo, ito ti heart tayo kanya na. Not only for our blessing, but for the blessing of our children. Alright, so I hope manaawatan tayo kita. Agkararay tayo man kautsat. Ag-respond tayo man dito yung mensahe. Tatlo bindisyon na ni Apo, tibiyag tayo, panbiyag tayo, anak tayo. Shall we pray?